upang tayo ay muli palakasin. No? Marami tayong mga naranasan sa buong sanglinggo, sa buhay natin. Hindi ko alam kung ano yung mga nangyari sa inyo. May kanya-kanya tayong mga hinarap sa buhay. Pero, purihin po Panginoon. Kahit na po anong nangyari sa atin sa buong sanglinggo, sinusustain pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Handa na po ba kayo? Praise God. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong theme of the month ay Christ's sacrifice is the answer. No? Napakaganda, no? Yung makikita natin yung papag-aralan natin ano ba ang nakamtam natin sa sakripisyo ng Panginoon sa kanya pagkapako sa krus, no? Dito sa Ephesians chapter 2 verse 13. Sabi dito sa ating pinaka-verse, "But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." Sinasabi dito, no, sa Epeso na tayo ay dati na malayo sa Panginoon. No, malayo tayo sa mga biyaya, pero inilapit tayo sa mga biyaya, no, sa magitan ng dugo ni Jesus. Pero dito sa verse 12, simulan natin sa verse 12, no? Sabi dito sa verse 12, "Remember that at that time, you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants." No? Dati noon, yung wala pa si Kristo sa ating puso, hindi pa natin tinatanggap siya bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas. Napakalayo natin sa Panginoon. Foreigners tayo, para tayo taga-ibang bayan, no? Talaga yung biyaya ng Panginoon ay wala sa atin. Pero dito nga, nakakatuwa nga, no? Sabi dito, excluded from citizenship in Israel, excluded tayo, hindi tayo kasama, and foreigners to the covenants. Ibig sabihin, talaga yung mga pangako ng Panginoon sa kanyang anak, ng mga Israelites, hindi tayo kasama doon. Pero yung tinubos nga tayo ng ating Panginoon, no, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, naging co-citizens na tayo ng Israel. Yung covenant, yung pangako ng Panginoon binigay sa kanila, kasama na rin tayo doon. Ano ba yung mga pangako na yun? Ito yung papag-aralan natin. No? Praise God. Handa na po ba kayo? Amen. Sabi nga dito, ang mga benefits na ating yung tinatawag natin yung major benefits na ating natanggap since we accepted Christ as our personal Lord and Savior, no? Since we trust doon sa crucifixion ni Jesus Christ sa cross, no? Ito yung mga natanggap natin. Number 1, forgiveness of sin. Through the cross, Jesus suffered God's judgment for our sins, providing forgiveness and clean slate. Sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace." Purihin ang Panginoon. No, sa magitan ng dugo ni Jesus, no? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ni-redeem tayo. Kung tutusin, wala tayong wala tayong pag-asa. Wala nang patutunguhan ating mga buhay. Pero yung namatay si Jesus, no? Ni-redeem niya tayo sa magitan ng kanyang dugo. Nandoon pinatawad tayo. At dahil pinatawad tayo ng Panginoon, yung mga benepisyo na kaakibat doon sa pananampalataya natin sa Panginoon, kasama na tayo. Dati nung wala tayong karapatan eh. Sa totoo lang, kahit na tayo nananalangin, buong araw tayo mananalangin, minsan nagko-question tayo, may Diyos ba? Dinidinig ba ako ng Diyos? Marami sa ating ganun na experience natin yun. Kasi malayo pa tayo sa Panginoon eh. Hindi pa natin siya tinatanggap bilang ating personal Lord and Savior. Hindi niya pa tayo pinapatawad. No? Hindi pa natin kasi sinusuko ang ating buhay. Pero since na sinuko natin ang ating buhay, brothers and sisters, yung mga biyaya ng Panginoon kaakibat na nun. May access na tayo. Dahil tinubos na tayo ng ating Panginoon. Kaya ayan ang number 1. Kaya nga, ano man ang mga marinig natin sa ating paligid, na malayo ang Diyos sa atin, na hindi dinirinig. Pero since you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, tayo ngayon nakakalapit. Dahil nga tayo,
ay pinatawad na ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So number 2, next slide please. Ang isa sa mga benefits natin ay reconciliation with God. Sabi nga, the cross represents Jesus taking our sins, curse, and oppressions upon Himself, allowing for restored relationship with God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19, all this is from God who reconciled us to Himself through Jesus Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting, hindi niya na binibilang, hindi niya na tinitingnan yung mga sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Purihin ang Panginoon. Na-reconcile tayo. Hindi niya na tinitingnan yung mga kasalanan. Yung mga makasalanan mo nagawa pa noon, di ba marami na tayo nagawang kasalanan, hindi na natin mabilang, no? Kulang ang ating mga kamay para bilangin ang ating mga kasalanan. Pero lahat yung pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis niya yun. No? Binuranan ng Panginoon yun. Nireconcile niya tayo sa kanyang sarili. Yung mga curse, dahil nga wala nga tayo sa Panginoon, yung mga curse, yung mga sumpa, yung mga kamalasan sa ating buhay, tinanggal niya na yan. No? Kaya nga sabi nga sa Romans chapter 8, there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus, who are called according to His purpose. Tayo yun. Sabi nga sa John chapter 3, verse 17, God, the Father, gave His Son to us, not to condemn us, but to save us through Jesus Christ. Biro mo, ang ating Panginoon, ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus. Hindi para tayo kondenen, o ikaw, makasalanan ka. Ganito ka karumi. Napakaraming kasalanan ginawa mo, hindi eh. No? Bagkus, binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayong mabigyan ng laya sa lahat ng sumpa na ating mga namana sa ating mga ninuno. Palakpakan po natin ating mga. Alam niyo po ba, pag ang isang tao po kasi ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, laging may fear yan sa kanyang sa kanyang sarili. No? Kasi natatakot siya yung mga, naku, baka may mangyari sa akin. Eh, alam niyo po ba, ang mga tao po, sabi nga ng mga psychologists, ang isa sa mga kinakatakutan ng maraming tao, yung future na mangyayari sa kanila. Di ba? We are always thinking of our future. Pero mind this, sinasabi ng mga psychologists, 85% ng ating mga iniisip regarding our future ay hindi naman talaga mangyayari. Bakit ganun? Kasi yun, dahil yung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, puro mga negative, puro mga pangit ang pinapakita sa atin ng dyablo. Through our flesh, ayun ang dinidikta niya. Wala tayong depensa eh. Kasi wala pa yung Panginoon sa atin. Pero yung dumating na atin, sinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating personal Lord and Savior, no? Binigyan niya tayo ng peace, yung mga course niya, wala na yan. Puro mga blessing na ang dadaloy sa atin. Kaso nga lang, minsan na-overwhelm pa tayo kasi pinakikinggan pa rin natin yung dikta ng dyablo. Pero kung tutusin, powerless na siya. Huwag nating isipin yung mga negatibo, isipin po natin yung mga positibo na mangyayari sa ating buhay. Brothers and sisters, maaring tanungin nyo sa akin, Brother, bakit pa may nangyayari mga negatibo sa akin? Kung tutusin, alam niyo po ba, do not think those negative things to be a stumbling block sa buhay niyo. Turn that negative things sa buhay niyo to be a stepping stone para lumago kayo sa pananampalataya. Lahat ng mga pangit na nangyayari sa atin, no? Dati, no, pag may pangit may nangyayari sa atin, talagang pangit, walang magandang resulta. Pero since we believe in Jesus Christ, God help us to realize and give us wisdom that everything, even the negative things na nangyayari sa atin, there is a light or a positive things na mangyayari sa atin.
Kaya nga pag may mga pagsubok sa atin, ano mang uri ng pagsubok yan, imbis na bumagsak tayo, tumitibay pa tayo kasi we learn from it. Lagi natin tingnan sa harap na mga kadiliman na yan, mayroong liwanag yan. Lagi natin we ask God, Lord, ano ba yung nararanasang mga problema, kadiliman? Wala akong makitang liwanag. Lord, help me to see the light beyond this darkness. Alam niyo po, papakita sa atin ng Panginoon. Sa buhay natin, let us think of it. Marami na po tayo naranasan ng mga pagsubok sa buhay natin. Pero simula nang tayo nakakilala sa Panginoon, yung mga pagsubok na yan ay nalagpasan natin. At meron tayong natutunan. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya po ngayon, marami po sa atin matitibay eh. Matitibay sa pananampalataya. Kahit na binabagyo ng mga pagsubok, no? Kalmado pa rin. Ngumingiti pa rin. Oo, dumarating na may sasaktan ka, pero hindi nagpiprevail yung sakit na yun. Because ang ating Panginoon ay sinasamahan ka sa iyong buhay. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pangatlo po, deliverance from darkness. The cross conquers sin and death, freeing us from the power of darkness and oppression. Sabi nga dito, it is for freedom, sa Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Ayun, no? Napakalinaw, no? Talagang, tayo ay sinet ng Panginoon para sa ganon ay magkaroon na tayo ng kalayaan. Kalayaan sa mga slavery ng darkness. Dati alipin tayo ng darkness. Paano ba tayong alipin? Nakakita na po ba kayo ng puppet? Puppet na may mga tali dito sa kanyang katawan, sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Sabi yung puppeters, ginaganon niya lang kung anong direksyon gawin niya o anong action gawin niya doon sa puppet niya, sumusunod. Wala siya magawa kasi may tali siya pag ganon eh. Di ba? Mukhang kawawa. Hopeless siya. Dati noon, ganun tayo hopeless. Pinaglalaroan tayo ng diablo. Puppet tayo. Ginaganon tayo na talagang kahit nang sabihin ng diablo, batukan mo yung sarili mo. Puk, puk. Wala nga yung puppet kasi kahit na batukan niya yung sarili niya. Di ba? Ganun po tayo eh. Pinaglalaroan tayo ng diablo. Slave tayo ng kadiliman. Pero sabi nga dito sa Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Freedom, binigyan na tayo ng kalayaan. Kaya hindi na tayo sunod-sunuran. Alam niyo po ba, napaka-pinagpala po tayo. Tayo nakakilala sa Panginoon. Bakit po marami po mga tao na ang gulo ng buhay? Bakit ang maraming tao na bagsak pa rin ng buhay? Kasi, hindi pa sila na-set free sa slavery. Bakit kamo? Hindi pa nila sinusuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Brothers and sisters, ayun po ang pinakamalaking benefit sa atin. We were set free from slavery, darkness. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. And number 4 po, alam niyo po ba, napakahaba po ng aking teaching. Talagang baka butin po tayo ng mga ilang oras dito. Baka masakop ko yung second service. Ito po yung number 4. Sabi dito, healing and restoration. The cross brings physical and spiritual healing, restoring us to wholeness and well-being. Yun, napakaganda, no? Sabi nga sa 1 Peter chapter 2, verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Alam niyo po ba, napakaganda? Tayo po ay tinubos ng Panginoon, no? Nagdanak po siya ng dugo, no? Para lang sa ating katapusan. Hindi lang po yun eh. Tayo rin po ay pinagaling niya sa ating mga sakit.
pag sinabi natin mga sakit, ito po ay physical, maaari pong physical, and spiritual. Unang-una po, tayo po ay talagang simulan nakakilala tayo sa Panginoon. Yung duguan, yung sugatan na spiritual natin, na kung saan wala tayong kalakas-lakas, kung paano tayo maninindigan, paano natin haharapin yung mga pagsubok sa buhay natin. Hopeless tayo, mahina tayo. Pinagaling tayo doon ng Panginoon. Pinalakas yung spiritual natin. So maganda na, tinulungan niya tayong unawain ang bawat salita ng Diyos. Dati noon, yung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Di ba? Have you noticed it? Pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin maiintindihan. Kakamot-kamot ng ulo tayo. Ano ba ibig sabihin ito? Pero since na tayo nakakilala sa Panginoon, pag tayo nagbabasa, madali lamang natin naiintindihan. At pag binabasa natin, dati noon, yung nagsimula pa lang tayo magbasa, napakababaw lamang ang ating pagkaintindi. Pero habang tumatagal tayo sa pananampalataya, palalim yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami pong nire-reveal sa inyo ang Panginoon. Kaya po lalo tayo tumatatag sa ating spiritual. No? Kaya nga pag may mga pagsubok, ay nakakayanan natin. Dahil nga doon sa revelation ng Panginoon sa atin. Ayun nga, pangalawa pa, yung physical healing natin. Pag tayo nanalangin, anumang uri ng sakit dyan, nakakakita tayo ng miracle na nangyayari. Sa mga kapatiran natin, di ba, naisishare nga ng mga kapatiran natin, how God answered their prayer. No? Pag mayroong may sakit sa kanila, even sila may sakit, kamag-anak nila, pamilya nila, kahit na napakadindi ng sakit. Gumagaling. Kasi isa yun sa mga benefits ng cross. Isa yun sa benefits ng tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Meron nga sa atin dito mga kapatiran Hindi lang gumaling yung matinding sakit, kundi patay, nabuhay pa. Di ba? May mga nagkwento sa atin yan, mga nag-share. Na-experience nila. Patay na, nabuhay pa. Ganon po ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkamatay ni Jesus sa atin. Kaya po tayo, bilang isang Kristiyano, ay tuwing tayo may mga problema, ano mang uri ng problema yan? Sakit man, pangangailangang pinansyal, may may problema sa relasyon sa pamilya, naghahanap tayo ng trabaho, kailangan natin ng talino para sa examination natin sa school, o anumang uri ng problema. Simula tayo nakakilala sa Panginoon, pag tayo lumalapit, sinasagot tayo ng Panginoon. Hindi na natin mabilang yan. Sa totoo lang marami na kayong sinagot, marami ng panalangin natin na sinagot ng Diyos. Pero yun, nakalimutan nyo na. Sa totoo lang, marami na kayo nakalimutan doon. Sa sobrang dami, marami doon nakalimutan nyo na. Pero makikita nyo yung faithfulness ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga rin sa atin bilang isang Kristiyano na lahat, kung hindi man lahat, mag-iugali natin pag tayo po ay nagkakaroon ng kasagutan sa ating panalangin. Para ito po silbing paalala sa atin ng kabutihan ng Diyos at patuloy na magpapalakas sa atin. Isusulat nyo po yung mga answered prayer nyo. Bakit ko po sinabi yun? Kasi ako, ginagawa ko po yun Even though hindi lahat nasusulat ko, pero yung mga major na mga prayer ko na sinagot ng Panginoon, alam na misis ko yun, anak ko yun Meron ako tinatawag na Book of Remembrance. Sinusulat ko doon lahat ng yung mga answered prayer ko, lalo yung mga titindi. Para hindi ko makalimutan, para kung sakali man, lumipas sa mga panahon, na nanghihina ako, na nakakalimutan ko na, o hindi ko na naalala yung kabutihan ng Diyos sa akin, bubuklatin ko lamang yung Book of Remembrance at maaalala ko yung kabutihan ng Diyos sa akin. Alam niyo po ba, maging ugali po natin yun sapagkat palalakasin po kayo ng Panginoon sa magitan po yung mga answered prayer na naganap sa inyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Sa ating pong buhay, lagi po natin tandaan na simula ng tayo ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Simula ang Diyos
ay ang ating Panginoon Hesus ay binigay niya ang kanyang buhay, ay binigay niya ang kanyang buhay sa atin. At tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sa tagapagligtas. Marami po tayong benefits sa Kanya. Sabi nga ng mga Bible scholars, there are more than 30,000 promises written in the Bible. Lahat po yun ay para sa atin, hindi lamang yung para sa Hudyo. Kasi sabi nga dito sa Ephesians, chapter 2, no? Binasa natin, verse 12, na tayo dati ay foreigners, hindi tayo kabilang sa Israel, na kung saan hindi tayo kabilang sa covenant ng Panginoon yung mga pangako niya. Simula nang namatay si Jesus sa atin, sa buhay natin, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Naging co-citizens na tayo ng Israel. Hindi man tayo physical na Israelites, pero spiritual. Israelites tayo. At yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites ay pangako na rin ng Panginoon sa atin. Yung sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, you are the apple of my eye. Tayo rin, apple of the eye na rin ng Panginoon. No? Napaka-importante tayo sa Panginoon. Akala nyo ba, pag kayo may problema, o kaya naglalakad kayo mag-isang ganyan, malulungkot kayo? Hindi na kayo tinitingnan ng Panginoon, pinabaya kayo? Hindi. Nakatingin pa rin ng Panginoon sa iyo. Binabantayan kayo. Sinasamahan niya kayo. Nandiyan dyan lagi ang Panginoon sa inyo kasi apple of the eye kayo eh. Di ba? Kaya ang buhay natin, wag po natin kakalimutan na tayo po, simula tayo ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong panglima, sabi dito, path to eternal life. Ito po ang isa sa mga benefits sa atin. Jesus' sacrifice on the cross purchased eternal life, offering a path to a life with God in heaven. Wow, napakasarap. Romans chapter 6 verse 23, sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Purihin ang Panginoon. Woo! I am excited. Kayo po ba excited na gusto nyo na makapunta doon sa eternal life? Di ba? Ang sarap yung, Lord, kailan pa yun? Magkikita na tayo sa langit. Yung doon na kami. Yung masasaya na kami doon. Wala na kami iniisip na problema. Di ba? Lahat tayo. Ngayon ang ano natin eh. Huwag po kayo mainip. May tamang panahon po para sa ating buhay na makakapunta po tayo sa heaven. May mga kanya-kanyang schedule tayo eh. Maantay yun, nagkikita-kita tayo. Pero hindi sa lahat ng panahon. After 50 years, siguro marami na yung mga nauna na sa atin doon. Ha? Pero ang billing ko lang sa mga nauna, ha? Pag kayo nauna na doon, alam ko may mga mansion kayo doon eh. Papasukin nyo naman kami sa mansion nyo, no? Magbibisitahan tayo po doon sa mansion, ha? Open po yung mga bahay po natin, no? Tsaka, alam nyo ba, napakasarap talaga sa pag nasa langit ka. Kasi nga, yung sabi nga ng Panginoon, wala na muling magkakasakit. Wala na muling masasaktan. Wala na muling luluha pa. Lahat tayo doon magbubunyi. At sabi pa doon, pangako ng Panginoon, sama-sama tayo doon sa long table, inom tayo ng precious wine, tsaka mga pagkain, talagang, kumbaga, parang boodle fight tayo with the Lord. Talagang magbubunyi tayo. Napakasarap. No? Hihilata tayo doon sa mga bulaklak, mga damo. Ha? Makikipaghabulan tayo doon sa mga leon. Ha? Yung mga leon, pwede nyo pa paglaruan yung bunganga nyon. Galagalawin nyo yung dila o ano. Pero mabait sila. Ha? Pwede kayo matulog doon. Ganun kasi, ganun ang heaven eh. There is no more, yung mga masasaktan ka. Napakasarap. Dahil ayun po ang pangako ng Panginoon eh. Kaya nga po, sa buhay po natin, lahat ng mga nangyayari po sa ating buhay dito, lagi niyong tandaan, may katapusan po yan, yung mga paghihirap natin, mga pagsubok natin. Dahil darating ang panahon, sa takdang panahon na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay haharap tayo sa Kanya at makakapiling
niya tayo doon sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakasarap po pag-usapan ang langit. Pero po, sabi nga, it is beyond imagination. Kaya nga, marami mga tao nakakilala sa Panginoon, simula silang nanampalataya sa Panginoon. They are not afraid to face death, but they are excited. They alam nila, pag hinarap nila kamatayan, segundo lang yan Pak! Nandun ka na sa langit Ganun ka agad yung kabilis, segundo lang yun. Pag nawalan ka na hininga, segundo lang yun, nandun ka na sa langit. No? Kaya marami sa mga tao na mas gusto pa yung tumungo sa langit. No, Lord, di ba minsan nanalangin tayo pag tayo ay nabibigatan na sa mga problema natin, Lord, kunin mo na kaya ako. Gusto ko na pumunta dyan sa piling mo, nahihirapan na ako. Pero hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon kasi sabi ng Panginoon, hindi pa anak, hindi pa time mo. May mission ka pa. No? Huwag ka ma-excite. Masyado ka ma-excited Nandirito lang naman yung kaharian ko, naka-ready na yan para sa iyan. Kaya nga po, sa buhay po natin, tayo po mga Kristiyano, ano man mangyari sa kapaligiran natin, alam naman natin yung nangyayari, di ba? May mga kaguluhan, mga earthquake, mga kung ano yung kalamidad, may mga gera, may mga tagutom. Ngayon, kikita natin, nababalitaan natin may iba-ibang bagay na nangyayari sa daigdig. Pero hindi tayo dapat mag-alala. Sapagkat alam natin, ano man mangyari dito sa ating daigdig, meron tayong patutunguhan na napakagandang lugar na kapiling ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa ating pong conclusion, yung sabi ko nga kay napakahaba ng aking baka aabutin ng second service. Sister Evelyn kasi sinabihan ako Paiklian raw kami. Ito, conclusion. Sa Galatians chapter 3, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hang on a tree. Curse. Alam niyo po ba, sa Book of Romans, pag ang commandments ng Panginoon ay hindi mo nasusunod, yung mga kautusan ng Panginoon, there is curse. Hindi mo nasusunod. Kasi ang base ng pananampalataya mo sa pagsunod ng commandments. Hindi ka nagbabase doon sa pananampalataya mo sa Diyos. Ang base mo ng righteousness mo, yung pagsunod sa commandments. Na kung saan, walang nakakasunod sa commandments. Sabi nga, may sa kalamang commandment na hindi masunod, ay hindi mo na rin nasunod ang buong commandments. Kaya nga, pagbabasahin mo ang Biblia, yung mga Israelites ay talagang hirap na hirap sila na sundin ang commandments ng Panginoon. Hindi nila alam, ang pagsunod sa commandments ng Panginoon ay hindi talaga nila magagawa, kundi kailangan nila ang tulong ng Diyos. Kaya tayo, simula na tayo nakakilala sa Panginoon, yung mga kinakatakutan natin, mga courses, kasi tayo po sinusunod po natin yung commandments ng Panginoon na kung saan, pag hindi mo nasunod, may kakakibat na course. Ala, brad, sister, baka, naku, hindi mo nasunod. Sigurado yan na makukourse ka, ganito mangyayari sa'yo. Natatakot tayo. Pero, tandaan po natin, sabi po ng Panginoon sa Galatians chapter 3, verse 13. No? Christ redeemed us from the curse of the law. Niredeem na tayo. Wala na tayong dapat katakutan. Naku, brad, kasi hindi ako nakapagbigay ng ganito. Baka masumpa ako, ganito, ganyan. Marami tayong nainisip. No, brothers and sisters, wala nang curse. Because of the grace of God, niredeem na tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ayan po ang isa sa mga pangako ng Panginoon. Kaya po tayo ay wala nang dapat ikatakutan. Sabi nga sa Book of Timothy, God has given us, no? God has not given us a spirit of fear from the course of the law, but God has given us the spirit of love and a sound mind. Mayroon na po tayong kapayapaan sa ating isipan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Purihin po, Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Praise God.
Alam ko na iklian kayo sa aking katuruan. Purihin ng Panginoon. Pero po kahit na maikli, ay alam ko po ay punong-puno po ng aral ang ating natutunan. Sige po, tayo po ay kumanta ng isang worship song before we pray. Sige po. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. In every day you've changed us into your image more and more. Yes, by the cross we truly be transformed. Sing it again. Thank you for the cross. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. In every day you've changed us into your image more and more. Yes, by the cross we truly be transformed. We're so amazed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise by the power of. We're so amazed, and we give you praise. We're so amazed, and we give you that you will save us for such a cause. For such a cause. We're so amazed, and we give you praise by the power of. For the last time, we're so amazed, we're so amazed, and we give you praise that you will save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise by the power of the cross. By the power of the cross. By the power of the cross. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord God, napakabuti niyo, Lord God. Napakabuti niyo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Panginoon, simula kami nakakilala sa iyo, tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ay binago mo ang aming buhay. Yung mga kinakatakutan namin, Lord God, ipinawi mo, Lord Jesus Christ. Panginoon, sapagkat pinakita mo, Lord God, na tinubos mo na kami sa mga bagay na kung saan kinakatakutan namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong pangako. Na ikaw na namatay sa krus ng Kalbaryo, marami pala kaming benefits, Lord God. Na natanggap, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na yung mga benefits na yun ay patuloy na maitanim namin sa aming puso't isipan. Panginoon, upang ito ay aming maipamuhay at laging maalala, Panginoon. Lord, patuloy, Lord God, na kami bilang iyong mga anak, nakakaranas po kami ng iba't ibang pasubok sa aming buhay. Nasasaktan kami, umiiyak kami,
Minsan hindi namin alam kung anong aming gagawin. Panginoon, lagi mo ipaalala sa amin, Lord God, ang iyong salita na magbibigay ng kapayapaan, kasagutan sa amin, Lord God. Panginoon, maraming salamat po at nandiyan ka. Kahit na pakiramdam namin na kami na lamang mag-isa naglalakad, hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Lord. Kahit na, Lord God, na napakarami namin pagkakasala, araw-araw nagkakasala kami. Pero kahit kailanman, Lord God, hindi mo kami iniiwanan. Bagkus patuloy mo pa kami pinagpapala, sinasagot mo pa rin ang aming mga panalangin. Lord God, maraming salamat po, Lord God. Hayaan mo sa aming buhay, habang kami nabubuhay, ay mapapurihan ka namin, Lord God. At maging kabahagi kami, Panginoon, sa church na ito, na ipahayag ang inyong pag-ibig sa ibang mga tao, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Lord, pagpalain po ang bawat isa. Alam ko, Lord God, na ang bawat isa sa amin dito, may mga ilan sa amin dito, may kanya-kanyang mga panalangin, may mga kabigatan. Ano mang uri ng panalangin niyo, Lord God? Alam mo, Lord God, yun. Buksan mo ang pintuan ng langit at ibuhos mo ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Maraming salamat po, Lord God. Lord, thank you, Lord God, sa kabutihan mo. Thank you, Lord God, sa pagbibigay mo ng buhay sa amin, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Lord, ito po ang aming dalangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen.